Kaya ko binabalik-balikan ang Mindanao, hindi lang dahil sa magagandang tanawin, kundi dahil sa dami ng karanasan at alaala na paulit-ulit kong gustong maramdaman. Sa bawat paglapag ng paa ko dito, parang laging may bagong kwento na naghihintay. Sa Mindanao, ibang klase ang ganda ng kalikasan. May mga dagat na kulay asul na parang pininturahan, mga ilog na malinaw na kita mo hanggang ilalim, mga bundok na tila yumayakap sa iyo habang binabagtas mo ang kalsada. Dito ko unang nakita ang Enchanted River. Matatagpuan ito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Yung tubig na sobrang linaw na parang hindi totoo. At doon ko rin naranasan ang lakas at lawak ng Tinoyan Falls. Matatagpuan naman ito sa Bislig City. Tinawag nila itong Niagara Falls ng Pilipinas. Hindi mo kailangan ng filter dito kasi kahit sa simpleng tingin, aakalain mong postcard ang nakikita mo. Isa rin sa dahilan kung bakit ako laging bumabalik, ang pagkain. Simple pero napakasarap. May mga kakanin na dito mo lang matitikman. Mga fresh na seafood na diretso mula sa dagat at mga lutong bahay na ramdam mo ang pagmamahal sa bawat plato. Kahit simpleng isda lang na inihaw sa tabing dagat, ibang lasa kapag dito mo kinain. At yung mga kape sa probinsya, hindi man mamahalin, pero may kwento sa bawat higop. Pero higit sa lahat, tao ang dahilan kung bakit kakaiba ang Mindanao. Kahit hindi ka taga rito, ramdam mo agad yung mainit na pagtanggap. Minsan nga kahit stranger ka, parang matagal ka na nilang kilala. May kwento sila sa bawat ngiti, at kahit simple ang pamumuhay, masaya at kontento sila. At kapag nakita mo yon, parang mahahawa ka na rin sa kanila. Isa pa sa mga gustong-gusto ko yung mismong biyahe. Hindi laging mabilis. Minsan, dadaan ka sa mga bako-bakong daan, tatawid sa tulay, sasakay sa bangka, pero doon mo makikita ang tunay na ganda ng lugar. Walang pagmamadali. May oras ka para huminto at humanga. May oras para magpicture, may oras para lang magpahinga at namnamin yung paligid. Sa tuwing nandito ako sa Mindanao, laging may moments na tumatatak. Minsan, simpleng kwentuhan lang sa tindahan. Minsan, bigla ang pag-ulan habang nasa biyahe. Tulad nung isang beses na pauwi kami galing sa Tinoyan Falls. Inabutan kami ng napakalakas na ulan. As in, halos zero visibility sa kalsada. Yung wiper ng sasakyan, hirap nang makasabay sa bagsak ng ulan. At halos hindi mo na makita ang unahan. Napatigil kami saglit, pero kahit ganon, natawa na lang kami kasi parte yon ng adventure. Minsan, yung mga ganitong hindi inaasahan, sila pa yung mas tumatatak sa alaala. Sa Mindanao, natutunan ko na ang biyahe hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi sa mga kwento at tao na nakakasalamuha mo habang nandito. Dito ko naranasan yung simpleng saya, yung peace of mind na mahirap hanapin sa syudad, at sa pagbalik ko dito ay mas lalo ko pang nakikilala ang lugar ko at mas lalo pa akong napapamahal dito. Kaya ako binabalik-balikan ang Mindanao dahil sa ganda ng kalikasan, dahil sa sarap ng pagkain, Sabuli tayo ng bell pepper. dahil sa init ng pagtanggap ng mga tao, at dahil sa mga alaala at karanasang hindi ko makakalimutan. Ito ang Mindanao. Maganda, masarap, at punong-puno ng kwento. At sigurado ako, babalik at babalik pa rin ako dito. Kaya ikaw, kung hindi ka pa nakakapunta sa Mindanao, mali ang iniisip mo. Hindi magulo dito sa Mindanao. Iba ang pinoportray ng media. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang sayangin ang pagkakataon na ma-enjoy ang Mindanao. I-book mo na yung flight na yan at pumunta ka na rito. Dito kami sa Laswitan.